May mga kwento sa buhay na hindi madaling tanggapin, mga kwentong hindi basta-basta malilimutan dahil ang sakit at bigat nito ay parang pasan mo rin. At ngayong gabi, isang kwento ng isang ina at anak ang ating maririnig, isang kwento ng sakripisyo, pagmamahal, at sakit na siguradong tatago sa inyong puso. Si Lorna ay isang simpleng babae mula sa probinsya. Bata pa lang siya ay nangangarap na magkaroon ng masayang pamilya. At dumating nga sa buhay niya si Ramil, isang lalaking unang minahal at pinangakuan siya ng panghabang buhay na pagsasama. Akala ni Lorna siya na ang magiging katuwang niya sa hirap at ginhawa. Pero gaya ng ibang kwento ng buhay, hindi lahat ng pangako ay natutupad. Pagkapanganak kay Junjun, ang panganay nilang anak, doon na nagsimula ang pagbabago kay Ramil. Unti-unti itong nagbago, hindi na umuwi ng maaga, laging may dahilan, at dumating ang panahong tuluyan na siyang iniwan. Naiwan si Lorna na mag-isa, karga ang batang sanggol at pasa ng napakabigat na responsibilidad. Sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Kahit hindi sapat ang pera, kahit wala siyang kaagapay, pinilit niyang itaguyod ang anak. Pumasok siya bilang labandera, naglilinis ng bahay ng iba, at kung minsan ay sumasama sa palengke para magbuhat ng mga gulay kapalit ng kaunting bayad. Habang lumalaki si Junjun, ramdam niya ang hirap. Madalas silang walang ulam, kanin at asin lang ang kinakain nila. Pero kahit ganon, nakikita niya ang tiyaga ng kanyang ina. Laging sinasabi ni Lorna, "Anak, balang araw aangat din tayo. Mag-aaral ka lang mabuti at sisiguraduhin kong hindi mo mararanasan ang hirap na naranasan ko." At dahil sa sakripisyo ni Lorna, nakapagtapos si Junjun ng elementarya, ng high school, hanggang sa nakapasok siya sa kolehiyo. Doon niya nakita ang kaibahan ng buhay nila sa iba. Mga kaklase niyang nakabihis ng magagarang damit, may baon araw-araw, samantalang siya ay baon lang ng nanay niyang hirap pinag-ipunan mula sa labada. Habang tumatagal, nagsimulang mahiya si Junjun sa kalagayan nila. Dumating ang panahon na ayaw na niyang ipakita sa mga kaklase ang kanyang ina. Tuwing may okasyon sa paaralan, hindi siya nagpapasama kay Lorna dahil nahihiya siya sa suot nitong luma at kupas na damit. At ang masakit pa, minsan ay nadinig ni Lorna mismo mula sa anak ang mga salitang hindi niya inaasahang maririnig. "Ma, pwede bang huwag ka na lang sumama? Nakakahiya kasi eh." Parang pinunit ang puso ni Lorna sa narinig. Pero hindi siya umiyak sa harap ng anak. Tahimik siyang ngumiti at tumango. Subalit sa likod ng kanyang ngiti ay ang sugat na hindi madaling maghilom. Nagpatuloy si Lorna sa kanyang pagsusumikap. Kahit anong sakit, tiniis niya dahil ang mahalaga sa kanya ay matupad ang pangarap ng anak. At tumating nga ang araw ng pagtatapos ni Junjun sa kolehiyo. Dala ni Lorna ang kanyang luma ngunit malinis na bestida. At kahit hindi siya imbitado ng anak, dumating pa rin siya. Nakaupo siya sa pinakadulong bahagi ng auditorium, pinagmamasdan ng anak na tinatanggap ang diploma. Habang tumutunog ang palakpakan para kay Junjun, lumuha si Lorna, hindi dahil sa galit kundi dahil sa labis na tuwa at pagmamalaki. Sa isip niya, "Anak, sulit lahat ng sakripisyo ko, sulit lahat ng pagod at gutom. Kahit ayaw mong ipakita na ako ang nanay mo, ako pa rin ang pinakamalaking tagahanga mo." Pagkatapos ng graduation, agad na nakahanap si Junjun ng trabaho. Unti-unti siyang umasenso at natupad ang pangarap ni Lorna na magkaroon ng mas maayos na buhay. Nakabili sila ng bahay at nakakaing muli ng masasarap na pagkain. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi na bumalik ang dating init ng pagmamahalan ng mag-ina. Madalas, abala si Junjun sa trabaho at sa mga bagong kaibigan. Si Lorna, nanatili sa bahay, tahimik lang, kontento na kahit papaano ay nakikita niyang mas magaan na ang buhay ng anak. Hanggang sa dumating ang isang araw na nakaramdam ng matinding sakit si Lorna. Dinala siya sa ospital at doon niya nalaman na may malubha na pala siyang karamdaman na matagal na niyang tinitiis. Nasa ospital siya, nakaratay, hawak ang kamay ng anak. Noon lang muling naramdaman ni Junjun ang bigat ng lahat ng ginawa ng kanyang ina. At sa unang pagkakataon, umiyak siya sa harap ni Lorna. "Ma, patawarin mo ako. Nahihiya ako sa lahat ng pagkakataong itinanggi kita. Nahihiya ako sa mga salitang sinabi ko noon. Kung hindi dahil sa iyo, wala ako rito ngayon." Ngumiti si Lorna, pinunasan ang luha ng anak at mahina niyang sinabi, "Anak, wala kang dapat ikahiya. Lahat ng sakripisyo ko ginawa ko dahil mahal kita. At hinding-hindi ko pagsisisihan iyon. Sana lang sa huling pagkakataon, yakapin mo ako bilang nanay mo
At doon, sa gitna ng malamig na kwarto ng ospital, niyakap ni Junjun ang kanyang ina ng mahigpit. Iyon na ang pinakamatamis ngunit pinakamasakit na yakap na ibinigay niya dahil alam niyang maaaring iyon na ang huli. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Lorna at Junjun at kung kayo mismo ay may karanasan na nais ibahagi, huwag kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maaaring ang susunod na marinig nating kwento ay sa inyo naman. Dahil sa bawat kwento ng buhay, may aral, may kirot at may pagmamahal na hindi kailanman magmamaliw.